dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-usapan natin ngayon, ito po, no? Tila magsasanib puwersa na ang dalawang traidor sa mga Duterte, si Coco Pimentel at saka itong si Tol. Tol, dahil nagpapasaklolo po si Pimentel dito po sa majority floor leader ng Senado na ikalendaryo na ito pong siyempre ito pong impeachment trial ni BP Sara. Siyempre sumasawsaw din po diyan si Risa Hontiveros. Okay, pag-uusapan din po natin ito pong good news na nagaganap ngayon. Naganap kahapon dito po sa oral argument, no? Nalantad na po yung anomalya talaga sa tangkang pangbubudol. Actually, marami kong natuklasan dito, no? Pero ngayon po, yan po yung pwede nating itanong. Ang katanungan po sa lahat na ano po ang nangyari sa pera na kinuha sa PhilHealth. Kasi hindi po malinaw yung kasagutan, no, na sinagot po sa oral argument. Pero hindi po palalagpasin niya ng Supreme Court. Yan po maganda rito sa Supreme Court. Talagang meron pang susunod, March 4. Sigurado na tayong makakapakinig niyan sa March 4 ng oral argument. Continuation po kung dito po sa PhilHealth Fund. Hindi po pwedeng kasi 60 billion na po yung nailipat eh. Kaya pag-uusapan po natin yan, magbibigay tayo ng reaksyon. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam po ninyo, bagamat may bago po silang PCO USEC sa katauhan po ni Claire, mahihirapan po siguro, no? Ang dami pong kinakailangan nilang sagutin na hindi po uubra na yung panangga po nila ay paninira lang po sa mga Duterte, no? Ako tingin ko unahin na natin 'to, no? Pimentel nagpapasaklolo. Dito po kay Tol Tolentino. Kung bakit po si Tol Tolentino ayaw bumigay ni Chis Escudero eh, no? Ayaw po ibigay ni Chis Escudero yung pong kahilingan nila na madaliin yung Senado. At bakit po minamadali? Nakikita po nila hindi po yung survey na yan. Kung ano man ang ilabas nyong survey, yung pong tao on the grounds, nakikita po nila yan. Hanggang kailan kayo magtatago sa mga survey ninyo? Yung mga survey ninyo na kayo na lang yung naniniwala, saan ka makakita? Niwala kayo. Niwala po kayong instance na pinagkakaguluhan yung mga kandidato nyo. Niwalang instance na napakalaki ng mga nanonood sa inyo, napakarami na nanonood sa inyo. Wala pa po kami nakikita eh. No? Tapos pagdating po sa mga survey, to think na yung mga una yung sa Ilocos pa yun ha. Imagine niyo sa Ilocos pa. Dapat pinagkakaguluhan yung pinagkakaguluhan kayo sa Ilocos. Imaginein po ninyo yan sa Iloilo. Mga Iloilo ba yun? Yung isa pa nila? Ang nakikita po ng mga tao, yung tamad na tamad yung umattend, nagmamadaling umuwi, pag may attendance na, no? Wala po silang enthusiasm na makinig. Wala po silang kasabikan na marinig yung mga campaign manager na pinangungunahan ng Pangulo. Pati po yung mga ibang kandidato. Tapos kayo pa rin na nangunguna? Talaga? Yun po eh. Alam nyo po, may kaugnayan po yan. Alam po nila. Delikado sila, lalo na po, buo po ngayon yung puwersa ng mga Duterte.
Unlike po nung mga nagdaang eleksyon na meron pong mga kandidato si BP Sara, iba yung kandidato ni Tatay Digong, iba yung kandidato ni BP Sara. Dito po nagkakaisa po mga Duterte. Yung solid na siyam, solid 9, lucky 9 na kandidato ni Tatay Digong, yun din po yung sinusuportahan ni BP Sara Duterte. Kaya ito po puwersa po to ng alam nyo, tayo lang po, no? Inuulit ko po, mga Duterte lang po ang magpapasya kung papasok sila. Kaya lang naman papasok yung mga sikat nating kalaban kung tayo po ay mauudyukan na wag bumoto ng straight. Kung tayo po ay mauudyukan na wag bumoto ng mga walang karanasan. Kung tayo ay mauudyukan ng wag bumoto ng mga bagito. Kung tayo ay mauudyukan ng wag bumoto ng mga hindi kilala. Yun lang po ang pag-asa nila. Pero kung Duterte votes lang, nakikita po natin yan sa lahat po ng mga live na pagtatanong sa mga tao, kitang-kita po natin mas mahal ng tao ang Duterte. Kaya lang once na tayo ay maghiwa-hiwalay, diyan po sila makakalusot. O anyways, bakit po nila minamadali? Gusto po nilang matapos bago magpalit ng panibagong mga senador. Gusto po nila yung present Senate, gusto po nila yung present Senate yung magpasya. Dahil sa present Senate, 3 lang po ang PDP laban. Kaya malamang po, pag ito pong present Senate ang nagpasya, malamang matanggal po sa pagiging Vice President si BP Sara at hindi na po makatakbo magpakailanman, magpasawalang hanggan. Kaya po minamadali nila Huwag po tayong pumayag. Pag minadali po to, hindi na po ubra yan. Araw-araw tayo dapat na nagpoprotesta sa Senado. Pag pinush po nila na madaliin. Kasi po, natitiyak natin na maraming papasok na Duterte senators sa susunod. Tandaan po natin yung mantra ni Tatay Digong. Tulungan natin siya, iboto natin yung mga kandidato ni Duterte para mailigtas po si BP Sara. By helping BP Sara, we are actually helping the Philippines. We are actually helping ourselves, our future, yung future po ng mga anak natin, ng mga apo po natin. Okay. Alam nyo, maganda talaga na may Supreme Court Ay, bakit nga po yung mga amo ng mga to, no? Yung apo nito ni Coco, yung amo nito ni Pimentel, yung amo nito ni Risa Ontiveros nagmamadali. Alam nyo po, kinakailangan nila ang sumunod na presidente kay BBM, kaalyado nila o kamag-anak nila. Bakit po? Ngayon pa lang, nasa power pa sila, nalalantad na sa mga tao yung mga pinagagawa nila, lalo na sa salapi. Ilan po nakasalang sa Supreme Court? Yan na lang, PhilHealth, mukhang hindi po sila makakalusot dyan. In power pa sila, very legal pa ang ginagawa. Nalalantad na po sila yung ginagawa nila. Paano pa po yung pag nawala na po sila sa power at yung mga hindi pa natin alam, malalantad. Ito po yung alam po ng lahat to, yung direkta, sinasabi ng lahat. No? Ang dami po niyan. Sa GAA, ito pong PhilHealth, 3. Meron pa pala kay BP Sara. Meron pa pala yung petition pa ng mga vlogger. Panay po nakasalang yan. Panay po kino-question yung pagpapatupad nitong mga congressman,
Sa halo-halo po yan, lahat po ng mga tao nito ni ano, lahat po, oy, Placido, long time no look, tagal mo na ako hindi dinadalaw dito. Lahat po ng mga kabalbalan nila, nakasala, iba pa po yung nakasampa pa na totoong kaso. Kaso po to ha. Kaso po sa ombudsman. Iba pa po yung question sa Supreme Court ng constitutionality ng GAA 2025 o yung budget ng 2025. Iba pa yung sa PhilHealth. Iba pa yung sinampa ng mga vloggers. Sangkatutak po ang harap na kaso. Paano pa pag natanggal na hindi nila kamag-anak at hindi nila kaalyado yung susunod na Pangulo? Tsak yan, walang mauulitan. Yung mga kinaso sa mga tatay, mas marami pa. Baka mas marami pa yung kinaso sa tatay at nanay nitong kasalukuyang Pangulo. Ano sabi ni Claire? Tinanong siya sino ba nag-imbita sa'yo? Ayaw sagutin. May hinala tayo lahat. Alam niyo po, meron pong mga makapangyarihan na wala naman dapat kapangyarihan. Yan po yung lantad na alam natin lahat na hindi po pinapangalanan. Sino raw nag-imbita kay Claire para maging attack dog laban sa mga Duterte? Kilala nating lahat. Pero ni siya, hindi niya masabi. Kung legal na tao yan, attorney kasi si Claire. Kaya alam niya na baka yung nag-imbita sa kanya, baka wala namang power, totoong power, legal na power para mag-imbita at yung mga nagdi-deny ba na wala akong kinalaman sa mga appointment noong araw pa. Yung mga nagdi-deny na wala akong kinalaman sa appointment dahil hindi naman, wala naman akong kapangyarihan to appoint. Kaya, attorney kasi. Attorney kasi si Claire. Kaya hindi niya pwedeng banggitin yun. Pero tignan nyo yung hindi attorney. Si Professor, sino yung matanda na nag-resign na? O pinalaya? Ano na nga pangalan niya? Professor na UP? Na andal-dal-dal-dal dati. Tapos pinalayas na. Hindi si Carlos. Hindi attorney yun. Kaya nababanggit niya na si Clarita Carlos. Siya nabanggit niya, di ba? Thank you very much. Anong tawag niya rin sa allowance? Generous allowance. Hindi kasi attorney. Yan po yung pagkakaiba ng hindi ka attorney tsaka attorney ka. Si Professor Carlos thank you very much sa generous allowance. Dahil hindi rin tayo attorney pero marunong tayo sa batas, hindi rin natin babanggitin ang pangalan. Ano kayo lang? Birihin mo, may nag-recruit kay Attorney Claire pero hindi niya sasabihin kung sino. Pucha, kung legal na tao yan, halimbawa, si Bersamin na si Executive Secretary Bersamin po ang nag-recruit sa akin. Di ba? Walang problema Pero dahil alam niya na may problema siya balang araw, hindi niya sasabihin. Siya nga, hindi sinasabi. Bakit naman natin sasabihin? Okay, balik po tayo rito sa issue. No? Balikan lang po natin. Si Claire, wala na. Claire, ito sagutin mo. Huwag yung attack lang kayo na attack sa Duterte. Ang dami yung kinakailangan paliwanag. Yung 125, luman-luma po yan 125 million, paulit-ulit ng buhat nung una yung binanata si Inday, hindi na, yan pa rin hanggang ngayon yung binabanat nyo, 125. Daan-daang bilyon daan-daang bilyon.
Ang mga pinag-uusapan kayo 125 million pa rin. Oh, clear. Wag lang atake ng atake. Putya, tinatanong ka, anong masasabi nyo na nakabalik na yung droga sa Pilipinas? Ha? Sa Davao ba? Eh, kasalanan niya ng executive. Sa Davao lang ang sinagot mo. Eh, ang sinasabi sa iyo, nakabalik na yung droga sa buong Pilipinas. Bigla mong iano sa Davao. O, trilyon pa pala. Hindi lang po daan-daang bilyon. Trilyon. Tapos, ibabanat nyo lang lagi sa 125 million. Okay. Meron lang isang balita bago tayo pumunta dyan sa oral argument. Natuwa ko kasi nakita ko yung laman ng oral argument. Meron lang po muna ako isang balita rito na ako po ay napaisip, no? Sabi rito, yung SM ngayong taon, SM Shumart, yung pag-aari ng pamilyang si. Hala. May panibagong may panibagong petisyon for disqualification si Erwin Teshiba Tulfo. Mamaya po natin tatalakayin gabihan. Kasi hindi pa natin nabasa, kapapasok lang. Bago pa ako pumunta dun sa oral argument ng Supreme Court, meron lang pong palaisipan sa akin. No? Sabi ng SM, magtatayo, may budget sila ngayong taon, 100 billion. Magtatayo sila ng 3 SM Mall. To put it in context, mga kapatid, yung budget po natin sa isang taon, yung 5,500 flood control project, kung more or less 500 billion yan. Di ba? Kaya nga sabi, 1.4 billion a day. Tapos ang budget natin sa ayuda, 500 billion last year, ngayon 600 billion. Imagine niyo, yung SM magtatayo ng 3 mall, ilan yung kine-create sa halagang 100 billion 3 mall. Ilan kaya makikreate na trabaho ng bawat isang SM? Napakarami po niyan. Di po ba? Ang dami pong makikreate na trabaho yan. Habang ginagawa pa lang yung SM. Ilang trabahador sa 3 SM mall. So, nagkikreate ka ng trabaho para sa mga construction worker. Pagkatapos magawa yan, magkikreate ka ng trabaho, syempre, nariyan na yung mga Jollibee, McDonald's, at lahat ng mga mangungupahan dyan. Ayan po, ina-announce pa lang. Kaya pera-pera po, malaki po pasok. Ina-announce pa lang po ng SM na magtatayo sila. Nakakontrata na po yung Jollibee, McDonald's, yung mga kapihan dyan, mga Starbucks. Lahat po yan, nag-uupa na. Mangungupahan na sa SM. So besides po sa direktang kita ng SM, meron pa po silang nakikreate ng mga job, di ba? Ang dami. So sa 100 billion, hindi po sa isang taon lang magkakaroon ng trabaho. Ang mall na yan ay tatagal siguro 50 years. Kasi yung North EDSA, alam ko, bata pa ako nung nakita ko yung SM North EDSA na yan. Bata pa ako 55 years old na ako. Siguro, palagay na natin na 15 years old ako. 40 years old na yan. 40 years old na. Okay. Ibig sabihin, tatagal pa yan hanggang 50 years. Nagkikreate pa rin siya ng trabaho. Yung 100 billion ng SM, magkikreate siya ng trabaho for 50 years or mahigit pa. 100 billion. Tayo po, yung 600 billion na ayuda, magkikreate pa ba ng trabaho yan? Isang taon lang po yan, ubos na yan, nagastos na yan, walang nakreate na trabaho. Yun yung sinasabi ko, na hindi porkit gumastos ka, okay na yan.
no? Dapat ang gusto kong ipakita rito, imagine niyo no, 100 billion magke-create siya ng sangkatutak na trabaho, 3 mall. Ilan kaya makikreate ng 600 billion? Ilang mall? 3 kada 100 billion. Eh. Makakapag-create siya ng trabaho. Imagine niyo. $1 billion, $2 billion, may creation ka na ng trabaho. Anyways, okay, balik tayo rito sa oral argument. Naunawaan ko na eh. Ang galing talaga ng Supreme Court. Iba talaga. Pag ikaw justice ka talaga ng Supreme Court, bright ka talaga. Gayahin ko lang yung ano niya. Very bright ka talaga, no? Bakit po? Nauugat nila eh. Hindi mo mapapaikot yung Supreme Court eh. Mauugat nila yung kung ikaw po ay pinapaikot mo sila o hindi. Alimbawa po dito sa kinuha nila. Tinanong sila ng Supreme Court, pati po yung mga kukunin ng Supreme Court na papeles, alam nila para saan. Okay. So ang pinag-submit sila noon ng Supreme Court, bakit ba kayo kumukuha ng pera? Bakit nyo ba kinuha ng pera yung PhilHealth? Para saan? 'Di ba? Para saan yung pera na kinuha ninyo? So, yan po, nung nag-submit po to si Solgen, kaya pala si Solgen, hindi niya na maharap yung iba pa. Sangkatutak ang kasong kinakaharap ni Solgen. Kaya talagang bugbog sarado. Meron pa kayong ICC na lalaman. Buti nga buti nga nakaupo si Trump eh. Nawalan ng problema si Guevara sa ICC. Di ba? Okay. Wala walang SM sa Eastern Visayas talaga? Hindi ko alam. Baka lalagyan na kayo. Okay. Balik tayo rito. Ang paggagamitan daw, saan daw dinala yung pera, di ba? Okay. Ang ganda eh. Wanted to know why the government deemed it necessary to reallocate. Ayan, di ba? Para saan daw? So sinabi po, yung PhilHealth nilagay po sa National Treasury para po sa unprogram appropriation. Doon po ilalagay yung pera ng PhilHealth sa unprogram appropriation. So, siyempre, hiniling nila noon, no? Saan nyo ilalagay naman nyo? Ano yung meaning ng unprogram? Ano yung finance urgent national projects, no? Kasi may urgent national projects daw na ipipinance kaya kumukuha ng pera sa PhilHealth. PhilHealth pa lang yan, ha? Hindi lang po PhilHealth ang pinagkunan nila. Yung PDIC, kinunan din nila na 117 billion. Wala pa po nagsasampa na reklamo dun. Okay. Ito po, in-enumerate po ng Office of Solicitor General ang paggagastusan daw di umano ng pera ng PhilHealth. Yan. So, sa raw po yung routine maintenance ng national roads. Panay Guimaras Negros Island Bridges Project and payment of right-of-way. Doon pa daw po dadalhin yung pera ng PhilHealth. Ang linaw, no? Maintenance ng national roads, yung Panay Guimaras Negros Island Bridges Project. Ito po, hindi ko alam na malamang AI yun. Akala ko may poste na yan. Yung pinakita ko nung nakaraang araw, nasabi ko, poste palang pinagmamalaki na. Wala pa pala ni poste. AI lang pala yun. Puta, grabe.
'Di ba meron akong sinabi nung isang araw, eto tignan nyo 'to, poste pa lang pinagmamalaki na. Hindi man lang natapos pa eh. Panay Guimaras po yun eh. Panay Guimaras Negros. Wala pa pala kahit poste. Ano pa lang pala yun? AI lang pala yun. Talagang wala po talagang sinimulan tong gobyerno na to. Ang akala ko po, may poste na. Di ba may pinapakita? Yung pala AI lang yun. Wala pa talagang poste tong Panay Guimaras Negros na to. Pinagmamalaki nyo na. Imagination pa lang pala. Okay. Tanong. Ito ang sabi nung si Lazaro Javier, yung Supreme Court. Per budget of expenditures and sources of financing, inisa-isa niya di ba? 2024 report, the PGN, yung Panay Guimaras Negros Bridges Project appears to be fully funded by the Export-Import Bank of Korea in the amount of 174.49 billion. Yung sinasabi ninyo na pagdadalan nyo ng pera ng PhilHealth, pinondohan na pala. Umutang kayo sa Korea, Bank of Korea. Sabi kasi nila, dito namin ilalagay yan, yung kukunin sa PhilHealth. Dito namin ilalagay yan sa Panay Guimaras Negros Island. May pondo na yun eh. Tinanong ngayon siya, magkano yun na ilagay doon sa project na yun? Wala pa raw na ilalagay na pondo kasi hindi pa nasisimulan. Ni 5, wala pa nagagastos. Inuutang nyo na, hindi pa nasisimulan, may budget na galing sa Korea, ang dami pong kabalbalan na nakita natin. Fully funded na po. May pondo na. Ang tanong, bakit po? O yun yung unang tanong, bakit nyo kinuha yung PhilHealth? Ikalawa, saan nyo naman dadalhin yung pondo kung PhilHealth yung gagastos dyan? Saan nyo naman dadalhin yung pondo na inutang nyo sa Korea? Pwede ba yun? Hindi po pwede yun. Yung pong pera na yan para dyan, ikatlo. Nasimulan ba man lang? Hindi pa raw nasisimulan. Binadgetan na, hindi nyo pa lang nasisimulan kahit isang poste. Sabi ko, talagang PhilHealth pa lang po yan ha. Wala pong nagko-question sa PDIC. Doon ako, mas malaki po yun, 117 billion yan. Wala po nasimulan. Binadgetan na ng Korea, ano to? Export-Import Bank of Korea. Tayo ba nagsabing walang nasimulan? Hindi po, si Solgen. Okay, ito po yung tanong yun. So if a project that has already been identified and sufficiently funded is considered to be non-implementable for the given fiscal year, then I think it is the decision of Congress in the exercise of its policy of wisdom, so to speak, to move it to unprogram appropriations in the meantime. Bakit po nyo ilalagay sa unprogram samantalang may budget na yun? Di ko maintindihan eh. Di ba? Iniutang nyo na. But the Associate Justice further said, asking me if the government spent even a single centavo from that Korean loan, consider the project has not been started. Well, there is nothing to spend for if the project has not even started. Wala pa po tayong ginagastos diyan sa Guimaras Panay Island Bridge na yan. Wala pang ginagastos ang pamahalaan, zero pa. Pero may pondo na, tapos nilagyan pa ng pondo ng PhilHealth. Ang tanong, nasa ng pera? Kaya po kailangan po nila talaga ma-impeach si BP Sara. Ugnay-ugnay po yan dahil kailangan nila na yung papalit kay BBM, isa pa lang po to.
Pag inugat nyo lahat kung saan napunta ang pera, kaya maganda yung tanong na yan, nasaan napunta yung pera? Sumagot sila ng proyekto, sabi ng Supreme Court, may nagpondo na dyan. Ibig nyo sabihin, dyan nyo dadali ng pondo, well-fund, may pondo na nga yan. Nasa naman yung pera na inutang nyo para dyan? Kung wala pa kayo nagagawa. Dalawa na po yung hinahanap natin pera. Yung perang inutang nila sa Korea, na pampondo dyan sa paggawa ng bridge na yan, hindi rin masabi kung nasaan. Yung pondo ng PhilHealth, na sinabi nila dadalin din dyan, hindi rin masabi kung nasaan. Dalawang pondo na tuloy yung hinahanap natin. Hindi na lang po PhilHealth. Tayo, ang dali nating sagutin eh. Tingnan niyo si Boyet, sabi ni Boyet. Sa bulsa ng politiko, napakadali naman sagutin yan. Nakakaano po yung gobyerno natin. Tapos, ang lakas-lakas nila ng loob na maghanap ng 125 million. Ito po, 60 billion. Hindi po nila maipaliwanag kung nasaan po yung pera. Yung inutang po sa Korea na 100 billion mahigit, nasa na po kung wala pa pong ni Singko raw, wala pa na nagagastos eh. 174 billion. Noong 2024 pa. 2025 na ngayon. Nasaan po? Hindi po kami nagtatanong niya. Baka sabihin nyo naman, fake news na naman to. Ito po, nakalagay dito. So where is the money? Tanong po yan na Supreme Court Justice na si Lazaro Javier. Where is the money? Yun lahat po ng sinasabi ni Solgen na pagdadalan po ng pera na kinuha galing sa PhilHealth. Sabi ng Supreme Court, binadgetan na yan eh. Binadgetan, tapos dyan nyo dadali ng pera. Nasaan po ang pera? Yun po ang katanungan natin. Ang dami pa po. Hindi pa po tayo. Wala pa po tayo sa ginto. Wala pa po sa ginto. Sinasagot lang. Iba yung sagot nito ni Claire eh. 'Di ba? Sa usapin ng ginto, direkta kayong inaakusahan ni Tatay Digong na ninakaw nyo. Ang sinasabi ni Claire, dati na namang nagbebenta ng ginto. Kung dati na nagbebenta ng ginto, ang tanong, ninanakaw ba? Ninanakaw ba? Kaya alam nyo na ngayon kung bakit kailangan nilang i-impeach si BP Sara. Alam nyo na ngayon kung bakit po kinakailangang hindi na makatakbo si BP Sara. Kaya po, hindi po si BP Sara nililigtas natin. Pag binoto po natin si Apollo Quebuloy, Rodante Marcoleta, Vic Rodriguez, si Bato at si Senator Bongo, si Hinlo at saka si Lambino, si Bondok at saka si Philip Salvador. Hindi lang po natin ililigtas si BP Sara mula po sa impeachment court. Inililigtas din po natin ang Pilipinas. Inililigtas din po natin ang ating sarili.
Hindi po na tayo naghahaka-haka dito. Hindi po tayo naghahaka-haka dito. Pag sinabi nating nawawala yung pera, hindi natin makita. Supreme Court po yung kinukot natin. Supreme Court Justice na nagtatanong, so where is the money? Malamang Supreme Court yan, English eh. Ito pa tanong. Isa pa sa mga kinakatwiran nila, yung peace process. Ang sabi po, sa batas po na nag-create sa PhilHealth, tanging health concern lamang ang dapat. Ang mandate po ng PhilHealth ay health lang po. May kinalaman dapat sa health. Kung may sobrang pera, dalawa po ang dapat nyong gawin sa PhilHealth. Dagdagan yung benepisyo, ikalawa, or bawasan yung kinakaltas na premium sa mga naghuhulog. Putya, baliktad eh. Imbis na bawasan nyo yung benepisyo, bawasan nyo yung hinuhulog ng PhilHealth, tinanggalan pa ninyo ng subsidy. Pati ngayon, yung mga hindi miyembro na sinasagot ng PhilHealth, katulad ng mga, o yung walang hinuhulog, katulad ng mga senior citizen, pati yung mga miyembro ninyo ng mga mahirap, mga indigent, na sinasagot ng PhilHealth, sinasagot pa rin ng member. Imbis na bawasan ninyo yung hulog ng member, yung parte ng gobyerno nasasagot sa pagpapagamot ng mga senior citizen na hindi na naghuhulog, sa mga indigent na hindi naghuhulog, miyembro pa rin yung sasagot. O tanong nga ng is the peace process part of mandate of PhilHealth? Pati pala yung peace process, sasabihin nyo, nagaling dyan. Mandate ba ng PhilHealth yan, yung peace process? Maganda yung peace process. Maganda yung gumawa kayo ng mga highway. Maganda yung gumawa kayo ng malalaking mga tulay. Pero parte ba yan ng mandate ng PhilHealth? Yung ba sa batas ng PhilHealth? Pag may sobrang pera, pwedeng magpatayo ng tulay? Tapos sasabihin nyo ngayon, walang kinalaman yung Pangulo sa pagbebenta ng ginto. Wala pa nga nagko-question kung saan napunta yung ginto eh. Napagbentahan ng ginto eh. Imagine niyo po, isa pa lang po yung question actually na pera. Yung actual na pera, isa pa lang. Yung question po kasi nila Congressman Ungab at ni Vic Rodriguez, general po yun eh. General Appropriations Act eh. Lahat po ng budget yun eh. Kaya sabi ko po, that's why minamadali ng amo nila tong impeachment. Gustong tapusin habang 3 pa lang yung PDP. Habang yung boboto pabor kay BP Sara ay 3 pa lang. Imagine niyo, ngayong natutuklasan na ng mga tao yung mga ginagawa nila. Iboboto nyo pa rin ba yung mga yan? Experiencado daw, sabi ni Claire. Dahil lang sa experience, iboboto nyo anytime. Yung walang experience ni Salambino, Bundok at Tinlo, kasama mo na si Philip Salvador, Vic Rodriguez, Apollo Kibuloy. Yan yung mga walang experience eh, sa pagiging senador. Anytime, pipiliin natin yan. Kaysa rito sa mga Pacquiao, Lito Lapid, Ramon Revilla, Tito Soto, Lacson. Experiencado yung mga yan. Yung mga Erwin Tulfo, may experience yan sa paggawa ng batas. Wala namang batas. Panay sarili niya nga, hindi niya maipaliwanag kung bakit siya US citizen eh.
iboto natin straight dahil ang pagboto dyan, ililigtas natin si Inday Sara sa kamay nitong mga tiwali. Pero ang pagliligtas kay BP Sara ay pagliligtas sa Pilipinas. Pagliligtas sa mga anak natin, pagliligtas sa... Hindi na po nila madideny. Yung mga sinasabi nila na hindi bumalik ang droga, hindi nila kayang i-deny yan. Ibig nyo sabihin, may kriminalidad lang sa Davao, may kriminalidad lang sa... may droga lang sa Davao. Utot nyo. Yan lang